Pumarap sa paunang investigasyon ng Department of Justice ang ilang akusado sa pambubugbog di umano sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Ang hiling ng kampo naman ni Denise Cornejo, bigyan sila ng kumpleto at hindi raw yung inedito pinagputol-putol na kopya ng mga kuha ng CCTV sa kondominium. Nakatutok si Salima Refran. Kasama ang kanilang abogado, humarap sa unang pagkakataon sa preliminary investigation sa Department of Justice sina Denise Cornejo, magkapatid na Cedric at Bernice Lee at Simeon Ras Jr. o Zimmer Ras. Mga respondent para sa patong-patong na reklamong inihain ng aktor na si Vong Navarro. Pagharap sa panel of prosecutors, agad hiniling ng kampo ni Cornejo na bigyan sila ng kumpleto at unedited na kopya ng mga CCTV footage at karagdagang panahon para magsumite ng kanilang mga counter affidavit sa mga reklamong inihain laban sa kanila ni Navarro. Pero hindi sila pinagbigyan kaya isinumite at pinanumpaanan nila ang kanilang mga counter affidavit. Sa kanilang mga counter affidavit, iginit ni na Cornejo, magkapatid na Lee at Raz na hindi raw pwedeng sampahan sila ng illegal detention ni Navarro dahil wala naman daw silang intensyon na idetine ang aktor. Sa reklamo naman na rape ni Cornejo laban kay Navarro, hiniling din ng kampo ni Cornejo na makapagsumite ng reply affidavit pero hindi rin ito pinagbigyan ng panel of prosecutors. Submitted for resolution raw kasi ito. Considering the fact that the rape case has been submitted for resolution, you already lose your right to file reply affidavit. You know what to do, Panyero. The preliminary investigation has been terminated. Humarap din sa panel ng mga witnesses mula sa Southern Police District, Mega Force Security at driver at kaibigan ni Navarro. Binigyan naman ng hanggang sa susunod na hearing sa February 28 sina Ferdinand Guerrero, JP Calma at Jed Fernandez na magsumite ng kanilang mga counter affidavit. Ang mga reklamo ni Navarro na serious illegal detention, serious physical injuries, grave coercion, grave threat, blackmail at unlawful arrest, submitted for resolution na rin. Matapos ang pagdinig, kwinestyon ni Calye ang komposisyon ng panel. Tila nire-relo daw kasi ang pagdinig. Git ng kanilang kampo, maaaring mangyari ang panggagahasa nang wala pang isang minuto. Dalawa pong Supreme Court decisions yan na meron pong rape in 1 minute. Meron sinasabi silang walang medical legal na may rape. Meron na pong Supreme Court decision din yan. Walang medical legal pero may rape. Hindi muli dumating si Navarro sa hearing. Ang sabi ng mga abogado ni Navarro, hindi pa ito handang harapin ang grupo ni Cornejo. May mga delaying tactics man daw ang kampo ni Cornejo, naniniwala rin silang makakamit ang hustisya. I can only say na ito ang tingin namin sa ebidensya, paniniwala namin malakas, but in the end, the DOJ will decide. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.